Ken, uy, gising na. Ken. Ginising ako ni Jigs at nakita kong katatapos lang niyang maligo. Oh, anong oras na? Mag-aalas 7 na. Gising na. Saad niya kaya agad na akong bumangon at tumingin sa pinto. Tayo muna, baka malit na tayo niyan. Tuluyan na akong bumangon at inayos ang kumot na ginamit ko at kinuha ang tuwalya na inihanda sa akin ni tita. Sige, maliligo na muna ako. Paalam ko sa kanya. Lumabas ako ng kwarto ni Jigs na dala ang toothbrush at nakita kong sarado na ang kwarto ni Tita Mildred. Naglakad na ako papunta sa banyo nang bigla itong bumukas at lumabas si tita. Nakatapis lang siya at pareho kaming nagulat nung magkasalubong kami. Nagkahiyaan kaming dalawa at hindi ako makatingin sa kanya. Good morning po, tita. Bati ko sa kanya. Good morning, Ken. Sige, pasok ka na. Saad niya at lumakad na siya papunta sa kanyang kwarto. Papasok na ako ng banyo noon nang muli ko siyang tignan. At sakto namang lumingon to sa akin. Kaya nagkatitigan kaming dalawa. Napangiti ako. Kaya nginitian niya rin ako. Hanggang sa tuluyan na siyang pumasok sa kanyang kwarto. Ako naman ay pumasok na ako sa loob ng banyo. Kinakabahan ako na medyo na-excite sa sitwasyon namin ni tita. At nakita ko ang pang-ibaba nito kagabi sa laundry basket nila. Nanginginig pa ang kamay ko nung inabot ko ito at tinignan ng malapitan. Kinapa niya to kanina. Mahinang sambit ko. At inilapit ko to sa aking muka. Sabay ka pa sa aking alaga. Nang biglang may kumatok sa pinto. Mabilis ko tong ibinalik sa basket at binuksan ang pinto. Nagulat ako dahil si Tita Mildred pala. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Tita, bakit po? Naiwan ko yung suklay ko. Saad niya at pumasok siya sa loob. At tinignan ko lang naman siya. Salamat, Ken. Nung nakuha niya na ang kanyang suklay. Walang anuman po, tita. Sagot ko sa kanya. At hindi siya kumibo sa kinatatayuan niya. Bumaba ang kanyang tingin mula sa dibdib, papunta sa aking ibaba. Tita, tawag pansin ko sa kanya dahil nakatingin lang ito at ngumiti sa akin. Humakbang siya palapit sa akin nang biglang, Ma'am! Ma'am! Tinawag siya ni Jigs. Kaya bigla siyang natauhan at parang nagpanik itong lumabas. Anak, anong kailangan mo? Narinig kong saad niya sa labas. Ma'am, yung isang medyas ko hindi ko makita. Tignan mo sa drawer mo. Baka nandyan lang yan. At nakita ko siyang nakatayo sa labas ng kwarto ni Jigs. See? Ay naku anak. Look with your eyes and not with your mouth. Saad nito sa kanyang anak. Lumingon siya sa akin at tinignan lang niya ako. At doon ko na sinara ang pintuan. Muli kong kinuha ang kanyang pang-ibaba at inilabas ko na ang init ko bago maligo. Hinatid niya na kami sa school. At panay ang tingin ni Tita Mildred sa rearview mirror. Ken, tawag ni Jigs sa akin. O bakit? Ano bang sinagot mo sa number 5 sa math homework natin? Jigs, hindi mo ba inasikaso ang assignment mo kagabi?
Tanong ni tita sa kanya. Ginawa ko. Gusto ko lang malaman kung tama ang sinagot ko. 16 gigs. Sagot ko sa kanya. Tama nga ako. Sagot naman nito. At napangiti si Tita Mildred sa akin. Naging magkaibigan kami ni Jigs simula pa first year. Nabubuli kasi siya noon dahil hindi ito mahilig lumaban. Hinahayaan lang niyang suntukin siya, pagkatuwaan, o hindi kaya itutulak ng ibang kaklase at schoolmates namin. Pero simula nung sumasama na ako sa kanya, hindi na siya ginagalaw ng mga bully dahil ako yung humaharap sa kanila. At ini-encourage ko rin si Jigs na tumayo sa kanyang sariling paa. Kaya nung hinarap kami ng 4 naming kaklase, lahat sila ay nabugbog namin. At yun na naging dahilan kung bakit naging close kaming dalawa. You guys stay out of trouble. Sabi ni Tita Mildred nang dumating na kami sa school. Thanks, Mom. Saad ni Jigs at humalik siya bago siya lumabas. Thanks, Tita. Saad ko naman sa kanya. Tiningnan niya ako at nginitian bago ako tuluyang bumaba ng sasakyan. Kuya! Tawag ni Francine at niyakap niya ako. Bakit? Tanong ko rito. Namiss lang kita. Isang gabi lang akong nawala. Love kita kuya eh. Wait, what do you want? Kuya, alam kong meron kang dala. Bigyan mo na akin. Kukulitin ka lang yan. Singit naman ni Jigs. Binuksan ko ang aking bag at binigyan ko siya ng isang chocolate bar. Yes, I love you kuya. Saad niya sabay takbo papasok sa kanyang classroom. Talaga yung kapatid ko. Hayaan mo na. At least hindi kayo susumbong sa mami mo. Well, sabagay. Good morning, Ken. Bati ni Sofia. At sinuntok naman ako ng mahina ni Jigs sa balikat. At umalis na rin ito. Hi, babe. Bati ko kay Sofia. Nang dumating na ang lunch break, anong isusuot ko sa Sabado? Tanong ni Sofia sa akin. May dress ka ba? Marami, pero ano bang type ng mami mo? I don't know. Naman eh. Pag-aalala niya. Basta mag-dress ka lang. Yung hindi klase at hindi rin pang lola. Ha? Paano pang lola? Takang tanong naman ito. Nakita mo yung suot ni Mrs. De La Cruz? Yung math teacher natin? Oo. Gagi. Natatawang saad niya. Hindi kasi mahilig mag-uniform si Mrs. De La Cruz sa tuwing pumapasok sa school. Palagi makadalagang Pilipina ang kanyang suot. Hoy, hindi naman ganun yung mga damit ko. Saad ni Sofia at natawa kami ni Jigs. Basta, be beautiful as always. I'm sure magugustuhan ka ni Mami. Sigurado ka ha? Pag-aalala nito. Oo, mabait naman si Mami. Mabait? Natawa si Jigs, kaya siniko ko siya. Huwag kang matakot, nandito naman ako eh. Assurance ko sa kanya. Promise yan ah. Sagot naman niya. Sinundo kami ni Daddy nung hapong yun. Hi Dad. Bati ko sa kanya. Son, how's the sleepover? Tanong nito na bigla namang pumasok sa isipan ko si Tita Mildred
Okay lang naman po, Dad. Daddy, where's Mommy? Tanong ni Francine. She's still in the office. Dadaanan natin siya ngayon. Are you okay, Third? Bigla niyang tanong sa akin. Ha? Yeah, I'm okay, Dad. You look hopeful. Dinaan ko na lang sa tawa ang sagot ko. Hindi ka natulog, no? Tanong niya. At tinignan ako nung nasa daan na kami papunta sa office ni Mommy. Nakatulog naman po. I bet he and Kuya are playing video games the whole night. Saad naman ni Francine. Shut up, Francine. Saad ko sa kanya. Ken! Tawag pansin ni Daddy, kaya tumahimik na lamang ako. You know, your mom is thinking about not letting you sleep over at Jake's house. Saad ni Daddy. What? Why? Mommy doesn't like you sleeping over there. Sagot naman ni Francine. Baby, let your mom speak to your kuya. Alright, patay ka kuya. At tinignan ko siya ng masama. Dad! Sigaw ni Francine. Ken! Hi, Mommy! Bati ni Francine. Sabay halik sa pisngi niya. Hi, baby! Hi, babe! Bati ni Mommy sa kanila at tumingin siya sa akin. Kenneth! Hi, Mom! Bati ko rito. You look like crap! You didn't sleep well, didn't you? Tanong niya sa akin. Hindi na ako sumagot pa dahil alam kong hindi niya magugustuhan ang isasagot ko at babawalan niya ako matulog kina Jigs. I did, Mom. Ang dami lang kasing ginawa sa school. That's all. Really? Babe, we need to go grocery shopping tomorrow. Kinausap niya si Daddy. Alright, babe. Mom, I need new shoelaces. Saad ni Francine dahil naputol yung sintas sa bago niyang sapatos. Baby, what did I tell you? Use the old one? Exactly! Sagot ni Mommy. Kaya napabugnod si Francine sa tabi ko. Mama, sinabi ko na kay Sofia na iniimbitahan mo siya mag-dinner this Saturday. She'd better show up, Kenneth. Sabay lingon niya sa akin. And she'd better be nice, otherwise. Sabay suntok sa palad niya. Kaya napalunok ako ng laway sa takot. Yes, Mommy. Sagot ko sa kanya. Pagdating namin sa gate ng parking lot, Mang Henry, kamusta na po kayo? Bati ni Daddy sa kanya. Okay lang ako, sir. Hi, Ma'am Cello. Hi, Manong Henry. Bati naman ni Mami sa kanya. Ano pong bago? Tanong ni Daddy. Same pa rin po, sir. Sagot niya, kaya nginitian niya sina Daddy at Mami. At pinasok na ni Daddy ang kotse sa garahe at umakyat na kami sa itaas. Third, I need to weigh you. Saad ni Daddy sa akin nung nasa kondo na kami. Kailangan pa ba, Dad? Kenneth! Sigaw ni Mami, kaya napailing na lang si Daddy. You gained 2 kilos. Saad ni Daddy pagkatapos akong timbangin. Why is it every time you sleep over at Jig's house, you gain either 1 or 2 kilos? Tanong ni Mami sa akin. That is not a proper response, son. Saad ni Daddy sa akin. You know what that means?
Saad ni Mami sa akin, kaya tinignan ko si Daddy. You know the rules. Saad niya kaya tumingin ako kay Mami. At nakangiti niyang sabi, gym time. 2 hours later, pawis na pawis ako at sumasakit ang mga braso at hita ko. I'm done. I can't go on, Mommy. Sinuntok niya ako sa braso, kaya napasigaw ako. Kaya mo yan, Kenneth. Saad ni Mami sa akin nung nasa spinner kaming dalawa. Lose that kilos. I know you've been eating chocolates, drinking a lot of sodas, pushing a lot of sugars in your system. You stupid boy. Kick! Kick! Sigaw niya. Kaya panaysikad ko sa stationary bike habang tumutulo na ang pawis ko sa sahig. Hi babe, bati ni Mami kay Daddy. Habang pinupunasan ng pawis ni Mami at pinaiinom ito ng tubig gamit ang straw. That's the reason why I love you so much, baby. Saad ni Mami kay Daddy at naghalikan ng dalawa. Ew! I can take that punishment but not that. Anything but that? Saad ko sa kanila. At sinuntok ako sa braso ni Mami. At tumawa lang naman si Daddy. Lumapit naman sa akin si Daddy. Pinainom rin niya ako ng tubig. Thanks, Dad. Saad ko sa kanya. At tinapik niya ako sa balikat. Sabay bulong ng, you know what needs to be done, third. Kaya naluha na lang ako at tumingin kay Mami. What? Tanong nito. At natawa lang si Daddy. Let's go, Cello! Sigaw ko. At tumigil si Mami. At pumalakpak siya. Great! Let's go, Kenneth! Sigaw naman ni Mami. Kaya tumigil ako sa pagpaddle at nangangatog na ang mga tuhod ko nung bumaba ako sa spinner. Alright, you know the rules. Saad ni Daddy nung nagkaharap na kami ni Mami. Shucks. Saad ko na lang ng mahina nung nakita ko ang kamao ni Mami na papalapit na sa mukha ko. Flawless victory. Narinig kong sigaw ni Francina nung nakahiga ako sa sahig ng gym. That made me feel good. Saad ni Mami nung tinanggal na ang boxing gloves niya. Ow, my face. Saad ko. Oh, put a sack on it, Kenneth. Saad ni Mami. At tinulungan ako nila Daddy tumayo. You had it coming, son. Saad ni Daddy sa akin. Why is it so important to maintain that weight? Tanong ko sa kanila. At nagkatinginan lang silang dalawa. Because we wanted you to be healthy. Sagot ni Mami. Mom, gaining 2 pounds doesn't make me look fat. Sagot ko sa kanya. Ken, no. Saad ni Daddy sa akin. No, Dad. I have to know why. Why all of these routines? Why weighing us every morning? Why do we have to take these exercises? This martial arts training? Why, Mom? Tanong ko sa kanya. At sinundot lang ang noo ko. At lumabas na ito ng gym. Dad. Tumingin ako sa Daddy ko. It's for your safety. Sagot nito sa akin. We are safe enough, Dad. Bakit kailangan pa natin to? Just trust us, okay?
Saad niya. At sumunod na si Francine kay Mommy. Habang inakbayan naman ako ni Daddy. Dad, dahil ba to kay Aldwin? Tahimik lang siyang hinila ko palabas ng gym. At nung nasa harap na kami ng kwarto, wash up, magdi-dinner na tayo. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit nila ginagawa to. Tila may hinahanda silang mangyari. Yung parang may paparating na gera sa buhay namin at dapat naming paghandaan ito. Tahimik lang akong kumakain. Habang sina Mami at Daddy naman ay naglalambingan. At si Francine naman ay panireklamo sa sobrang lambingan ng dalawa. After ng dinner namin, nakita kong lumabas ng kondo si Daddy para pumunta ng rooftop. Kenneth, Francine, do your homework. Utos ni Mami sa amin at sumunod na siya kay Daddy sa itaas. Ew! Saad ni Francine. Ano kayang ginagawa nila sa itaas? Tanong ko. Kuya, please, hindi mo ba nakita kanina sa table? I know, pero they can't be doing it every night. Saad ko at tinakpan ni Francine ang tenga at pinikit ang mata niya. Ew, 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 kuya! Sigaw niya. What? You are one douchebag. What did you just call me? Tanong ko at tumakbo siya papunta sa kanyang kwarto at naglock ito. Sumunod ako sa rooftop para tignan kung anong ginagawa nilang dalawa. Dahil naku-curious na talaga ako. Dahil halos gabi-gabi na silang umaakyat sa itaas. Malalaman natin. Ani ko sa aking sarili. Umakyat na ako sa hidden staircase papuntang rooftop. Hindi alam ng parents ko na alam ko ang tungkol sa hidden staircase. One time kasi, hinanap ko si Daddy. 10 years old pa lang ako noon. At accidentally lang ang pagdiscover ko sa hagdanan na ito. Hindi man lang nila pinaalam sa amin ang tungkol sa hagdanan ito. Hindi naman ito mahirap akyatin. At sakto lang sa size ng katawan naming 4 ang exit na ito. Kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At sakto rin kasi nasa likuran ito ng garden ni Mommy. Sumilip ako para tignan kung nasaan sila. Pero hindi ko sila makita. Bumaba na siguro? Ani ko sa aking sarili. Kaya lumabas ako sa likod ng mga halaman. Nang biglang may narinig akong boses. I miss you. Boses ni Mommy. Agad ako nagtago sa likod ng malaking halaman. Sumilip ako at nagulat dahil nakita ko silang nagpapaligaya. Napamura na lang ako sa aking nakita. Kuya, what's wrong? Tanong ni Francine sa akin nang bumalik ako sa kondo. Wala. Tulala akong sagot sa kanya. I guess Mom and Dad aren't done yet. Casual lang niyang saad. Ha? Yeah. Nauutal kong sagot sa kanya. Oh Lord, you didn't. Stupid kuya. You never listen. Saad ni Francine. At hinila niya ako papunta sa kwarto ko. Pinahiga sa kama at kinumutan. Oh kuya, go to sleep. Saad ni Francine. At pinatay niya ng ilaw at sinara ang pinto. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Dahil sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata,
Nakikita ko ang nasaksihan ko. Napasigaw ako. At maya-maya lang pumasok silang tatlo sa kwarto ko. At hindi ako makatingin sa kanilang dalawa. "What the hell is wrong with you?" Sigaw ni Mami. "Babe, stop. Son, are you okay?" Tanong ni Daddy sa akin. "I'm okay." Sagot ko sa kanila sabay talikod. "Let's let him be." Saad ni Daddy. "Good night, son." "Stupid boy. Ruining our night? Come on, babe. I'm not done with you yet." Saad ni Mami. "Ew!" Dinig kong saad ni Francina bago sumara ang pinto ng kwarto ko. Hanggang sa lumipas na ang mga araw at dumating na ang araw ng Sabado. Hindi ako makatingin ng diretso kay Mami dahil sa tuwing tinitignan ko siya, nakikita ko ang hindi ko dapat makita. "What's wrong, Kenneth?" Tanong niya. Hindi pa nakatulong nung nakabathrobe lang siya na humarap sa akin. "Nothing, Mom." "What time is she coming over?" Susunduin ko siya sa bahay nila." Good. A boyfriend should do that and not let the girl come over on her own. Saad niya at nag-agree naman ako. Sinamahan ako ni Daddy para sunduin si Sofia. "Are you excited?" Nakangiting tanong ni Daddy. Kaya kinakabahan ako habang papunta kami kina Sofia. First time ko rin kasi makakaharap ang parents niya. Kaya nagsimulang pawisan ang palad ko at lumalakas ang kabog ng aking dibdib. Nag-doorbell ako habang nasa tabi ko si Daddy. "Hi, good afternoon po, sir, ma'am." Bati ko sa kanila nung binuksan nila ang pinto. "Good afternoon naman, Ken, right?" Tanong ng papa niya. Yes po, sir." Sagot ko. "Hi, I'm Ken's father with the same name." Pakilala ni Daddy. Junior mo pala tong si Ken." Saad ng papa ni Sofia. "My name is Wilbert at ito naman si Denise." Pakilala nila kay Daddy. "Hi, Ken." Bati ni Sofia sa akin at nakatayo siya sa likod ng parents niya. "Hi." Nakangiti ko namang bati sa kanya. "Alright. Sorry but we have to go." Saad ni Daddy sa kanila. "It's okay. Nice to meet both of you." Saad ng papa ni Sofia. Pagkatapos magpaalam ni Sofia sa kanyang mga magulang, ay umalis na kami pauwi sa kondo. Napansin ko namang panay ang tingin ni Daddy kay Sofia at nginitian niya rin ako. "She's beautiful, third." Saad ni Daddy. "Thank you, sir." Pasalamat ni Sofia. "Yeah, she's beautiful." Saad ko kay Daddy at tumingin ako kay Sofia. "Well, I'm not against your relationship. Basta lang mag-aaral kayo ng mabuti at focus kayo sa goals nyo." Saad ni Daddy sa amin. "Don't worry, sir. Hindi ko po hayaang magloko si Ken sa school." Saad ni Sofia kay Daddy. "Wait, bakit ako?" Takang tanong ko. At tinignan ako ng masama ni Sofia. Kaya natawa lang si Daddy. "I guess, by the way she speaks, your mom will definitely love her." Saad ni Daddy. At pagdating namin sa kondo, "We're here."
Sabi agad ni Daddy at binati siya ni Francine. At abot tenga ang ngiti ni Bunso nang makita niya si Sofia. Hi ate! Kuya! Biro niya. Saad ko sa kanya. Oh, you guys are here. Saad ni Mommy at tinanggal ang apron niya. Hi babe. Bati ni Daddy at humalik sa labi niya. Hi Mom, this is Sofia. Sofia, my mom, Cherry Lou. Pakilala ko sa kanya. Cello. Saad ni Mommy. Sabay abot ng kamay kay Sofia at nagkamayan sila. Nice to meet you po, Ma'am. Saad ni Sofia. Tinignan ni Mommy si Sofia at hindi man lang siya kumurap. Kaya nakita kong naiilang si Sofia sa kanya. Alright, let's have some dinner, huh? Saad ni Daddy at hinila niya na si Mommy. Ken, natatakot ako. Mahinang saad ni Sofia. Me too. Sagot ko naman sa kanya. Kaya kinurot niya ako sa tagiliran. You are not helping. Tinawanan lang kami ni Francine. Tahimik lang si Mommy habang nakatingin kay Sofia nung nasa mesa na kami. So, Iha, ano ang course na kukunin mo pagka-graduate mo ng high school? Tanong ni Daddy sa kanya. Sir, ano po, medicine po ang kukunin ko. Sagot niya habang hindi makatingin kay Mommy. Dad, mahinang tawag ko. Sabay turo ng nguso ko kay Mommy. Babe, stop that. Saad ni Daddy kay Mommy. What? I'm not doing anything. Right, Sofia? Saad ni Mommy. Yes po, Ma'am. Sagot naman nito. So, medicine. Sounds nice. Thank you po. Sagot ni Sofia. Kenneth here is taking up accountancy. Saad ni Mommy. Mom, criminology, remember? Paalala ko sa kanya. Criminology? Takang tanong ni Sofia sa akin. Yeah, sagot ko. Akala ko ba na-settle na natin ang course na kukunin natin? And we agreed to take up medicine, remember? Oh, this is interesting. Saad ni Mommy. Babe, no. Saad ni Daddy sa kanya. Ano kasi babe, Sofia, nagbago kasi ang isip ko. No, Ken. Hindi ba matagal na nating pinag-usapan to? Hindi ba isa yun sa reason kaya kita sinagot? Paalala ni Sofia sa akin. At napatingin naman ako kina Daddy at Mommy, pati na kay Francine. Can we talk about it later? Saad ko kay Sofia. No, Kenneth. We want to hear it now. Saad naman ni Mommy. Yeah, Kenneth. Tell me. Saad ni Sofia. At nakita kong nagsync ang dalawa nung nag-shift ang attention nila sa akin. Dad. Tawag ko para humingi ng support. I'm sorry, son. You had this coming. Saad niya sabay subo ng pagkain at uminom ng wine. Pagkatapos naming mag-dinner, naupo ako sa sofa habang nakatayo naman sa harapan ko sina Mommy at si Sofia. Tell us. Saad ni Mommy sa akin at hindi naman ako makasagot ng maayos. Yeah, our deal is we are taking up medicine. Kaya nga sinagot kita, hindi ba? And now you are changing your mind? What the hell, Ken?
Saad ni Sofia at napatingin sa kanya si Mami. Nakita ko sa mukha niya ang minsanan lang na nakikita ko, na natutuwa siya. She smiled. Are you serious? Tanong ni Mami kay Sofia. Yeah, tita. Kenneth, why did you change your mind? Sigaw ni Sofia. Kaya tinaas ni Mami ang kamay niya sa likod ni Sofia. At akala ko ibabatukan niya ito. Pero nagulat kaming tatlo ni na Daddy at Francina nang bigla niya itong inakbayan. Ah! Nagulat ako sa nakita ko. That's right, dear. Saad ni Mami. Dear? Biglang tanong ni Daddy. Thank you, Mama. Sagot naman ni Sofia. No, call me tita. Sagot ni Mami sa kanya. Okay, tita. At tinuon na nila ang atensyon nila sa akin. Oh crap. Ang tanging nasabi ko sa aking sarili. At narinig kong tumawa sina Daddy at Francina. Halos 2 oras nila akong sinabon at nag-take turn pa ang dalawa sa pagsermon sa akin. Pagkatapos ang laway shower session nilang dalawa, ay tahimik lang akong naupo sa tabi ni Sofia habang nagkukwentuhan sila ni Mami at nagtatawanan pa ang dalawa. Hindi ba tama ako sa sinabi ko sa'yo, third? Saad ni Daddy. Kaya napabugnot na lang ako at sinabing, shut up, Dad. At siniko ako ni Sofia nang marinig niya ako. Malapit lang pala ang bahay niyo sa school. That's good. Saad ni Mami kay Sofia. Opo, tita. Matagal na ba kayo dito sa condo? Yup, hindi pa pinanganganak si Kenneth. Oh, speaking of condo, singit ni Francina, kaya tumingin kami sa kanya. Did you guys heard about a haunted building? Tanong nito sa amin. What building, baby? Tanong ni Daddy. Yung building malapit sa river. Haunted daw yun. Kasi may narinig daw silang sigaw at iyak sa 4th floor. Kwento nito. Wait, yun ba yung sinasabi nilang may nabaril at napatay? Tanong ni Sofia. Yes, that's right, ate. Sagot ni Francina. They say people heard screaming, crying, and even gunshots. And the creepy part is they saw a dead body lying on the floor outside the hallway. Kwento ni Francina. Where is this building, baby? Sa Pasig po, tito. Right, Francine? Tanong niya kay Francine. That's right, ate. Sagot naman ito. At nakita kong nagulat si Daddy. At napatingin si Mami sa kanya. Talk about scary condo, huh? Saad ni Sofia at ngumiti siya. That's pretty scary. Saad naman ni Daddy. At nakita kong parang nagbago ang expression sa mukha niya. Dad, is there something wrong? Ngumiti naman siya at sinabing, No, nothing's wrong, son. Oh, you have to try my cheesecake, Sofia. Biglang saad ni Mami. At dinala niya ito sa kusina kasama si Francina. Dad, are you sure? Yeah, everything's fine. At sumunod na kami ni Daddy sa kusina. Kita naming naghihiwa ng cake si Mami. At nilagay ito sa platito. There you go. Saad niya at binigay niya ito kay Sofia. At naghiwa rin siya para kay Francina.
What about us? Tanong ni Daddy. You boys can get your own. Biro ni Mami sa amin at tumawa silang tatlo. Oh, come on, babe. Sad ni Daddy kaya lumapit naman ako kay Sofia at sinubuan ako ng kaunti. I know, right? Tita, ang sarap nito. Sad ni Sofia at ginitian siya ni Mami. Naging malapit ang dalawa at halos si Mami na ang kumakausap kay Sofia at nasa tabi lang naman niya ako. Tahimik lang at nanonood ng TV. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko kay Sofia dahil naging komportable na siya kay Mami. Kenneth? Sad naman ni Mami. What? Why being so rude? Tanong ni Sofia. Wala lang. Baka kasi gusto mo lang umuwi. You know. Tinignan ako ng dalawa at napansin ko na lang ang pag-alis ni Daddy at nagmamadali itong pumunta ng kusina. You are not helping, Dad. Sabi ko sa aking sarili nang makita ko siyang sumilip sa kusina at tumawa. Maya-maya ay bumalik na si Daddy sa sala. Babe, it's raining outside. Na hindi man lang namin namalayan dahil sa kapal ng salamin ng bintana. Hindi namin narinig ang ingay sa labas. Oh no, sad ni Sofia. Bakit iha? Ihahatid ka naman namin. Tita, the thing is, bahain kasi ang lugar namin pag ganitong tag-ulan. Sagot naman ni Sofia, kaya nagkatinginan sina Mami at Daddy. This reminds me of something. Sad ni Daddy. Kaya sinuntok siya ni Mami sa tagiliran. Ouch! I was just saying. Shut up, Kenneth! Sad ni Mami sa kanya. Sabay ngiti sa amin. I really have to go home, Tita, Tito. Paalam ni Sofia. Kung bahain ang lugar nyo, mahihirapan tayong dumaan doon. Saad ni Daddy. How about, let me call your parents to know the situation there. Saad naman ni Mami. Kaya tinawagan ni Sofia ang mami niya at binigay kay Mami ang phone niya. Hi, good evening. My name is Cello, Kenneth's mom. Pakilala ni Mami nung nakausap niya ang mami ni Sofia. Sure ka bang uuwi ka? Tanong ko kay Sofia. Opo, sagot niya. If you want, you can sleep over at dito ka na magpalipas ng gabi. Sad ko kay Sofia. Son, we have to know the situation first. Sad naman ni Daddy sa akin. But Dad, kung delikado ang daan papunta sa kanila, what's the point of risking our lives kung pwede naman siyang umuwi tomorrow? Sad ko sa kanya, which is tama naman. Alright, if that is the situation, then we will keep her safe here. Sad ni Mami sa phone. Okay, I'm really sorry. No worries. We will take good care of her. I know. Thanks. Bye. Sad ni Mami sabay off ng call at binalik ang phone kay Sofia. Sofia, you will sleep in Francine's room. And baby, you will be sleeping with us. Saad ni Mami. Handa ko yung higaan mo, baby. Doon ka sa kwarto namin ni Daddy matutulog. Yay! Sleep over with Daddy! Saad ni Francine. Yay! Sabi rin ni Daddy, kaya natawa si Sofia sa kanila. Please excuse my husband.
He is a child at heart sometimes. Saad ni Mami kay Sofia. It's okay, tita. Ang cute nga eh. Did you say cute? Tanong ni Mami. At parang tinignan niya ng masama si Sofia. Opo, tita. Sagot naman nito. At hindi niya nahalata ang mukha ni Mami. Ma'am? Tawag ko sa kanya. Dahil umaandar na naman kasi ang pagiging selosa niya. Jeez. Sad ko ng mahina. Nung umalis siya kasama si Francine sa kwarto nila. Good night. Bati nila kay Sofia. Nung nasa loob na siya ng kwarto ni Francine. Kuya, uy. Biro ni Francine sa akin. Baby, go to bed. Saad ni Mami sa kanya. Third. Yeah, Dad. No hooky. Biro ni Daddy. Oh, come on, Dad. Sabi ko sa kanila. At tinignan ako ng masama ni Mami. Sometimes I don't trust that boy. Saad ni Mami kay Daddy. Nung naglakad na sila papunta sa kwarto nila. What do you mean? That boy is exactly like you. What do you mean ka dyan? Saad ni Mami kay Daddy. At natatawa namang napakamot sa ulo si Daddy. Good night, son. Saad naman ni Daddy sa akin. Good night. Bati ko rin sa kanila. At nakita ko si Sofia sa may pintuan. Good night, babe. Bati nito. Good night to you too, babe. Sagot ko naman. What did you say? Sigaw ni Mami. Kaya agad nang sinara ni Sofia ang kanyang pintuan. Nothing, Mom. Sagot ko sa kanya. Go to bed. Okay. At sinara ko na ang pintuan ng kwarto ko. Magka-text kami ni Sofia nung nakahiga na ako sa kama. At biniro ko pa siya na isang tawid lang ang layo ko sa kanya at makakasama ko na siya sa gabing to. Loko ka. Saad niya sa text at natawa lang ako. I love you, babe. Ani ko sa kanya. I love you too. Sleep well. Reply naman nito. Ikaw rin. Sleep well. At natulog na kaming dalawa. Nananaginip ako na nasa kwarto ko ni Jigs at tinitignan si Tita Mildred sa kwarto niyang pinapaligaya ang kanyang sarili. Ken, saad niya. At lumapit daw siya sa akin at sinunggaban ako. Tita, tawag ko at tumingala siya at pinalakbay ang kamay patungo sa inaharap. Gusto mo ba, Ken? Tanong niya sa akin. At naglapat ang aming mga labi ni Tita Mildred. Okay ba, Ken? Bulong nito. Opo, tita. Sagot ko at napamulat ang mata ko. Nakita ko ang dilim ng kwarto at pinapawisan ako. Panaginip lang pala. Hanggang sa hindi ko na malaya na nilalaro ko na pala ang aking sarili. Tinuloy ko to hanggang maabot ng rurok. Hindi pa rin naaalis ang init ko. At napansin kong umiilaw ang aking cellphone. Namamahay ata ako. I can't sleep. Message ni Sofia sa akin. At tumayo ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kwarto ko. At sumilip sa labas. Nag-send ako ng text sa kanya. At naghintay sandali.
Maya-maya ay bumukas na ng kaunti ang kanyang pinto at dahan-dahan akong humakbang papunta sa kwarto ni Francine at pumasok sa loob. Okay ka lang ba? Tanong ko kay Sofia. Nakasuot siya ng long shirts ni Mami at nakita kong walang takip ang kanyang hinaharap. No, hindi ako makatulog. Saad niya kaya naupo kami sa kama at nag-usap kaming dalawa. Pasensya na ha. Saad ko sa kanya. Saan? Sa inasal ni Mami. At dito ka pa natulog sa amin. Okay lang yun no. Ang sweet nga ng Mami mo eh. Pinahiram pa ako ng damit niya. Saad niya kaya napatingin ako sa pintuan. At nakiramdam dahil baka chinecheck kami ni Danny. Ken? Nakatingin pa rin ako sa pinto. Ken? Muli niyang tawag sa akin. Yes, babe? At nakita kong nakatingin na pala siya sa ibaba ko at balik sa akin. Babe? Tawag pansin ko muli sa kanya. At napanganga siya nung makita niya ang pagkalalaki ko na biglang dumungaw. Oh God! Ani ko bigla at inayos ang boxers ko. I'm sorry. Sabi ko sa kanya at nahiya sa nangyari. Oh God, Ken. Saad niya at hinawakan ng ibaba ko at pinaharap ako sa kanya. Sofia. Saad ko at sinampal niya ako sa mukha kaya nagulat ako. Bakit? Tanong ko. Perv! Saad nito. I didn't know. Sorry. Sabi ko sa kanya. At nag-blush siya at muli namang tumingin sa ibaba ko. Ken. What? Inis kong sagot sa kanya. At naglakbay ang kamay niya sa ibaba ko. Sofia. Nagulat ako sa ginawa niya. I love you. Sabay lapit nito sa akin at sinandal ang ulo sa balikat ko habang nakadampi sa ibaba ko. Kinakabahan ako dahil sa totoo lang, wala pa akong karanasan. Ken? Yeah? Do you really love me? Tanong niya sa akin. I do. I love you so much. Ken. At umayos siya ng upo para humarap sa akin. Please, be gentle with me. At nakita kong nagiinit na pala siya. Oh babe. Saad ko at sumunod ako sa kanya nung humiga siya sa kama. Naglapat ang aming mga labi. Marahan kong inalis ang nakabalot sa kanya at agad kong sinunggaban ang hinaharap niya. Nanlaki ang mata niya sa ginawa ko. Please, if may gagawin ka sa akin, please be gentle. Don't worry, Sofia. I love you. Babe, teka lang. Paano kapag may mabuo? Papasukin mo na ba ako? Tanong ni Sofia. Don't worry, babe. Wait lang. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto ni Francine at muling bumalik pagkatapos. Saan ka nagpunta? Heto. At may pinakita ako sa kanya. Ano yan? Proteksyon. Teka, bakit meron ka niyan?
Kay Jigs to. Sagot ko sa kanya kaya tinignan ako ng masama. Sa mami niya to. Hinalikan ko siya sa labi na tinulak niya ako. Bakit? Tanong ko sa kanya. Nagdududa ako sa'yo. Don't be. I love you. Ikaw lang, wala ng iba. Promise? Oo, I promise. At muling naglapat ang aming mga labi. Bago pa namin sinimulan, ay lumipat kami sa shower. Pinatalikod ko siya at marahan kong ipinasok ang dapat pasukin. Napasigaw si Sofia. Aray, Ken! Napaiyak na lang ito. Pero habang tumatagal, ay nasasanay na siya at napapatili. Hanggang sa maabot na namin ang sukdulan. Pagkatapos naming mag-ayos, ay bumalik na kami sa kama. Hindi naman makalakad ng maayos si Sofia. Tumingin ako sa orasan. Mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Magpahinga ka na. Ani ko sa kanya. At naglapat ang aming mga labi bago niya ako bitawan. I love you. I love you too, babe. Sabi ko sa kanya. Nakiramdam muna ako sa labas. At nung masiguro kong walang tao, binuksan ko ang pinto. At nag-flying kiss ako kay Sofia. At natawa naman siya ng mahina. Lumabas na ako. At dahang-dahang isinara ang pinto ng kwarto niya. Wow! Ang tangi na sambit ko. Noong dahan-dahan akong humahakbang papunta sa kwarto ko. Napangiti ako sa first night namin ni Sofia. Ang sarap pala sa pakiramdam. Lalong-lalo na kapag mahal mo. Marami pa kaming may experience ni Sofia. Natutuwang saad ko sa aking sarili. Nang biglang bumukas ang ilaw sa may sala, kaya napahinto ako. At paglingon ko, patay. Nasabi ko na lang ng mahina nang makita ko si Daddy. Nakatayo at nakatingin sa akin at merong hawak itong bote ng tubig. We need to talk. Napayuko na lang ako. Yes, Dad.